you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat sa inyo ng mga kapatid sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Doha, QICM, at ang mga Raised Decent Families nandyan din sa Doha, at sa lahat po na na-forward ang pag-aaral na ito. Welcome po at maraming salamat sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Opo, ikinagagalak namin, Panginoon, ang iyong mga salita, ang siyang pundasyon ng aming buhay. Salamat na ang aming espiritu ay galak na galak sa tuwing kami ay nag-uusap patungkol sa inyong salita. Yan ang aming pagkain. Hindi lamang kami nabubuhay sa kanin at ulam, kundi ang iyong mga salita, ang mga sinasabi mo sa amin araw-araw. Nagpapagalak, nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan ngayon. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito po ang aming samudalangin at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mapasa aming lahat. Amen. Amen. Good morning! Ayan. Sister Tess UC, Sister Jean V. Almario. Yan, magandang umaga. So kahapon po ay atin nang pinag-aralan patungkol sa plano ng Diyos. Ano ba ang kalooban niya? Ano ba ang ninanais niya sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Kaya kahapon ay pinag-aralan natin na pagharian tayo ng Diyos. Let Him be our Lord. Let Him be na siyang ating hari na naririto sa atin. Tutulungan at gagabayan niya tayo. Sabi niya, ang paghahari niya ang inuuna natin at ang katuwiran, kabanalan, nagnanais tayo talaga na mamuhay ng karapat-dapat sa Kanya. Sinasabi ng Panginoon na hindi lamang ang kalooban niya, excuse me po, ang ikagagalak natin sa pamumuhay nito, kundi dadagdagan pa niya. Ano man ang ating pangangailangan, ipagkakaloob niya. Kapag alam niya na totoong-totoo sa ating buhay na inuuna natin siya sa lahat ng bagay. Pagkatapos, sinabi rin niya sa atin na iibigin natin siya ng buong puso. Buo. Iibigin ng buong. Napakahalaga po yun. With all our heart, with all our soul, with all our strength. Napakahalaga din po niyan. Buong buo. Hindi siya pangalawa, hindi siya pangatlo. Buo. Una siya talaga sa lahat. At pagkatapos, dahil sa iniibig natin siya ng ganoon, kayang-kaya rin nating ibigin ang ating kapwa. Hindi tayo mahihirapan na magpatawad kasi tayo man ay pinatatawad, so tayo man ay matututong magpatawad sa iba. Katulad ng puso ng ating Diyos. Katulad ng Kanyang itinitibok para sa lahat ng tao. Ang magsipagbalik muli ang mga tao sa poder ng Diyos, ika nga. Sila ay lumapit sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang at tanggapin siya bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng kanilang buhay. At mamuhay magmula noon sang-ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Alam ko po kung minsan sasabihin natin, madaling sabihin, katulad niyan, dinidiscuss natin, madaling sabihin yan, pero papaano, di ba? Kung minsan yun ang ating pinaghihirapan eh. Alin ba ang susundin? Ang salita po ng Diyos ay nililiwanag niya sa atin ang mga bagay-bagay na ating magiging tuntunin, ang ating magiging guide, ang ating, sapagkat siya rin ang ating guide and counselor. Siya rin ang magbibigay payo sa atin kung paano natin ito gagawin. Kaya nga, magdidepende talaga tayo sa Kanya, sa mabuting payo niya at pagtuturo sa atin upang manatili tayo sa daan ng katuwiran. Ika nga. Kaya tapos sabi rin ng Panginoon, hindi lang natin sasarilinin ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin, kundi lalabas tayo, hahayo tayo, at tayo ay
pagpapatotoo sa ibang tao. Napakarami ng pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin. Mismong sa ating sariling pamilya, sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga katrabaho, kaeskwela, kahit saan. Yun ang tinatawag nilang marketplace. Kung saan makakaugnay natin ang mga tao at masasabi natin sa kanila ang patungkol sa Panginoon. Habang nasa bus, habang nasa airplane, kahit anong pagkakataon, habang nakaupo, naghihintay, pwede. Diba? Anumang pagkakataong binibigay ng Panginoon sa atin, lagi nating hihingin sa Kanya, Lord, sino po ba ang pwede kong share ng araw na ito? Sino po ba pwedeng na makapakinig sa akin? Alam niyo, nung minsan pong sitwasyon, kahit dito, pumunta kami sa isang Filipino restaurant. At tapos nun, bago kami kumain, kami ay nanalangin. At dahil doon, nakuha yung atensyon nung may-ari. Ngayon, Christians din pala sila. Born again Christians sila dito. At nagkakilala kami kasi they heard us pray. Diba? Narinig nila na kami ay nanalangin bago kami kumain. At pagkatapos nun doon kami binibigyan ng mga services nila, yung ganon. Kaya, hindi natin ikinahihiya kahit saan na tayo manalangin, magpasalamat sa Panginoon. We do that with all our heart. At sabi naman ni Lord, let your light so shine before men, diba? That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kahit yung ating pananalangin when we bow and we thank the Lord. Ngayon po kasi, ang ginagawa ng mga tao, pipicturein lahat muna yung mga pagkain nila. Tapos ilalagay na sa Facebook. Di po ba? Let's go back to that na tayo mga mananampalataya. We put the Lord first. It is not a picture taking of the food, but rather to thank the Lord for the food that He's about to give us. Di ba po? We set an example. We do it ourselves. Ginagawa natin yan not for man to see us but to glorify God which is in heaven. So anumang mga bagay na ipagpasalamat mo, 'di ba? Bahagi 'yon ang mapagpasalamat na tao sa Diyos. Lord, thank you. Lord, thank you. Isang bagay, hallelujah, purihin ka. Kaya nga yung ibang mga tao noon pag naririnig nila, "Oy, yung mga hallelujah." Ganun ang kanilang siste. Mga hallelujah, lagi nag-hallelujah. They do not understand, my Lord. Hindi nila naiintindihan. When we say hallelujah, we give glory and honor to God in every situation and in everything that we do. Because we belong to Him and He belongs to us. And we acknowledge His holy presence. We acknowledge that He's the King of kings and Lord of lords. They do not understand that we say, hallelujah. We give praise and glory to the one who has given us life. Amen po ba? Ngayon, so sabi ng Panginoon, ngayon, ito naman ang ating pag-aaralan ngayon. 1 Peter chapter 1 verse 15. 1 Peter chapter 1 verse 15. Good morning sa lahat ng nakahabol. Ayan, Sister Norma Limon, Sister Mariette Carlos. Ayan, maraming salamat. 1 Peter chapter 1 verse 15. Basahin po natin sa wikang Tagalog. 1 Peter chapter 1 verse 15. Sabi po ng Panginoon, sabi niya, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Doon po sa verse 16, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Basahin natin sa Ingles. But as the one who called you is holy, you also are to be holy in all your conduct. For it is written, be holy because I am holy. So yun po. Sinasabi na ng diretso sa atin ng Panginoon, sapagkat ako'y Diyos na banal, ang sabi niya, mamuhay din kayong may kabanalan. Pero, paano po yung pamumuhay ng banal? Diba? Yan ang maraming mga tanay. Paano mamuhay ng banal? Well, ang unang-una po,
Siyempre, ang salita ng Diyos, i-outline niya sa atin. Susunod-sunurin niya ang ganon. Paano yon? Kapag tayo namumuhay ng banal, ibig sabihin, kabaligtaran yun ang nasa mundo. Ano ang nasa mundo? Kasalanan. Di ba? Kasalanan. Paano nating alam na ito'y kasalanan? Binabanggit din ng Biblia yan. Ang mga bagay na ito, ang sinasabi niya ay mga kasalanan. Kaya halimbawa po, binanggit niya yan in Galatians chapter 5. Nakasulat din po sa Biblia yan. Sa Galatia, merong mga talata na ibinigay dito na sinasabi ng Panginoon na huwag nating ginagawa. Kung yung bunga ng Espiritu, anong bunga ng Espiritu? Love, joy, peace, di ba? Sige, umpisahin natin. Galatians chapter 5 verse 22. Sabi dito, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Ito ay ang sinasabi ng Diyos. These are the fruit of the Spirit. Sinasabi lang ito, hindi prutas. Fruit. Because they are a bunch. Love, joy, and peace. Patience, kindness, goodness. Ayan. Faithfulness. Self-control. Pagpipigil sa sarili. Sinabi ng excuse me po. Galatians chapter 5 verse 22. Kaya nga, ina-outline ko lang po ito sa inyo para alam natin yung pagkakaiba. Sabi doon, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, ano yung kabaligtaran nun? Sinasabi rin ng Biblia. Anong sinasabi dito? Verse 19, Galatians chapter 5 verse 19. Sabi, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So ito po, nililiwanag sa atin. Be ye holy, because I am holy, sabi ng Panginoon. So ano yung kabaligtaran nun? Ayan, sinasabi na nga sa atin. So I have to move into another verse. Sabi niya, now the works of the flesh are obvious. Sabi nga niya, di ba? Sabi nga dito, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Sinabi na nga, hindi may kakaila. You cannot deny it. Ay, sabi niya, hindi yan. Eh, sinasabi na nga sa atin ng Biblia. So, anong sabi sa atin? Now, the works of the flesh are obvious. Sexual immorality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatreds, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar. I am warning you about these things, as I warned you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Diretso lang po yan. Diretso lang po yan. So, siyempre, ang kabaligtaran ng mga gawa ng laman ay siyempre ay gawa ng Espiritu. Ang gawa ng Espiritu, yun na nga, the fruit of the Spirit. Ang gawa ng banal na Espiritu sa atin, first is love. God poured out His great love upon us, di ba? Joy, kasama ng pag-ibig na yan ay yung kagalakan na ikaw ay gagawa ng mabubuting bagay. Kapayapaan, yan ang maraming hinihingi ng mga tao. Pero dahil ang buhay nila ay kabaligtaran ng sinasabi ng salita ng Diyos, they couldn't find it. Hindi nila mahanap. That's why we have to share. That's why we have to share. Kasi itong mga ito, sinabi na nga ng salita ng Diyos na hindi maikakaila. Hindi maikakaila. Even if they deny it, the Word of God says it. Marami, alam nyo, kapag kino-confront yung mga ganon,
Yung mga tao na rainbow people, alam nyo na kapag sinabi ko yun, ginamit pa nila yung rainbow na pagkakaiba, ito daw, ganito, ganito, ganyan. Kayo na po nakakaintindi nun. Ginamit pa nila yung rainbow. But the rainbow is the promise of God to humanity na hindi na niya uli maguguho ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha. That is the promise of God. Pero binaligtad nila yon, ginawa nilang simbolo na pwedeng mag-iba-iba ang tugon ng tao sa kanyang sarili, hindi lang babae o lalaki. That is very, 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 very wrong. Pero syempre, mamahalin natin ang mga taong yan because we have to tell them. Sasabihin natin with love in our hearts that sa harapan ng mata ng Diyos, hindi yan ang karapat-dapat. We have to say it clearly, pero with love sa kanila. We don't condemn people. Hindi natin kinukondena ang mga tao. Hindi. Dahil ang sa likod ng lahat ng ginagawa ng tao ay ang dyablo. Ang dyablo, ang siyang nag-uudyok sa mga taong magkasala laban sa Diyos. That has always been the case ever since. Kaya nga, we have to exercise our will. Ibig sabihin nun, ang ating kakayanang magdesisyon. Ayaw ko ng ganyang buhay. Ito ang gusto kong buhay. I want the holy ways of God. It is our decision to follow all the things that God says. Kailangan talaga sasabihin natin, gusto kong sumunod sa kalooban ng Diyos. It is the desire of my heart na sumunod ako sa kalooban ng Diyos. Ay, yun po. Magpakabanal. Ano man ang ating ginagawa. Sinabi na ng Panginoon. So, anything contrast, anything na kabaligtaran, na kabanalan, syempre, yun ay kasalanan. So, sinabi ko na kanina yung pagkakaiba. That's just one example in the book of Galatians. Outlining kung alin ang hindi at kung alin ang tama. It's right there in the scripture. Hindi yun maide-deny because it is written. Diba? Nakasulat. Kahit na sabihin na nila, oh, ganyan-ganyan. Ang Diyos ay pag-ibig. Tama, ang Diyos ay pag-ibig. And He loves every person. But He hates the sin. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, mapalayo ng lubusan sa Diyos, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal niya tayo, totoo yun. Pero binigyan nga niya ng solusyon ang kasalanan natin. When Jesus was hung on the cross, He paid for the penalty. Yung kabayaran ng ating kasalanan, binayaran niya by His own life. God becoming flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao at Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin. If we believe that Jesus is the answer to our sin problem, then we are on the right path. Pero kung gusto natin, yung gusto mong Diyos, yung Diyos of comfort, yung Diyos na komportable ka, kahit na anong gawin mo, pwede. Hindi po ganoon ang buhay ng isang mananampalataya. Hindi lahat pwede. Ang kabanalan, oo. Pero ang kasalanan, hindi. Malakas na hindi. Amen po ba? Ano pa? 2 Peter chapter 3 verse 18. So niliwanag ko po, nasa Biblia yan, maliwanag pa sa sinag ng araw. 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Sinabi na po, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. 2 Peter chapter 3 verse 18, basahin ko sa Ingles. Sinasabi po ng salita ng Diyos, maliwanag po ito, kaya nga nag-aaral tayo.
2 Peter chapter 3 verse 18. Sabi niya, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Gusto ng Panginoon na tayo lumalago. How do we grow? Diba? Sa atin po, alam natin yan. We can easily understand that. Yung baby pag pinanganak, maliit pa lang siya. Diba? Maliit ang isang bagong silang. Maliit. Excuse me po. Maliit pa lang siya, kapapanganak. Pero hindi siya mananatili ang baby, ganun. Kung paano mo siya inilabas, ganun na lang siya. Hindi, lalago yan. Lalaki yan. Pero paano? Ang unang binibigay sa isang sanggol na kalalabas lang ay gatas. Gatas. So may binabanggit din ang salita ng Diyos na gatas ng salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos will be our milk. Ang salita ng Diyos ang siyang magiging gatas natin. We grow through the Word of God. Kaya importante ito na binabasa natin, pinag-aaralan natin, nakikinig tayo, sapagkat doon tayo lumalago. So kapag ang baby pinapakain mo, di ba? Konti-konti lang muna, konti-konti. Hindi mo naman binibigyan na napakarami, ano lang. Mayat-maya, dumedede ang bata, di ba? So lumalaki siya. Kaya ngayon, nado-document nga ng lahat eh. Pag 1 month old, pag 2 months, pag 3 months, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meron pa nga, pati yung talampakan. Talampakan. Binibigyan nila ng paint yung ilalim, yung pwedeng maalis, tapos igagano nila. So they have a record. Ano ba ang itsura ng baby? Nung una siyang idinikit nila yung pinaint nilang talampakan niya sa isang board, ilalagay yon. So makikita mo na lumago yung bata. Ganon din ang halaman, di ba? Pag yung buto, which is the Word of God, itinanim, hindi siya mananatiling buto. It will have to open. It has to die and to open. You have to die, yung balat nung seed, masisira muna yan, and then out comes life, lalabas doon. So, how? Merong tubig, may lupa, may sunshine. It all adds up together para yung halaman ay lalago. So, in this sense, maiintindihan natin that we should grow. Lumago tayo. Huwag tayong manatiling baby lang. Kapag nagkukulang tayo ng gatas, siyempre, gugutumin tayo. Kaya nga, iyon ang nagsisignal sa atin that we need to be fed. Kailangan natin na tayo ay kumain of the spiritual food that God gives. Si Apostol Pablo, sinasabi niya yan about the pure milk of the Word of God. Pero later on, ang bata, pag mga 6 months na, pwede nang pinapakain ng konti-konti na iba, hindi lang gatas. Ngayon, as you grow, you can eat meat, ika nga, di ba? May saba ng vegetables, rice, and all other things ay dinadagdag na nung una, bine-blender muna para hindi masinok yung bata. Yung ganon, unti-unti, hanggang sa kaya na niyang kumain. O toddler na, mga 2 years na, 3 years na. Ganon din po ang paglago nating spiritual. We eat of the Word of God. Ang salita ng Diyos, ang pagkain ng ating spirito. That is when we grow. Kaya sabi niya sa atin, grow. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yun po ang sinasabi sa atin. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sino ang ating i-concentrate na pag-aaralan? The Lord Jesus Christ. He is the center of the Bible. From Genesis to Revelation, ang sentro niyan is the Lord Jesus Christ, the fulfillment of everything that God the Father wants, and by the power of the Holy Spirit.
We've got to know Jesus more and more and more and more. That's His plan. Yan ang plano ng Panginoon. I remember po nung bago pa lang ako sa Panginoon, I was so excited to understand the Bible because the Bible is a spiritual book. Ito ay spiritual na pagkain. Kaya ang mga taong magbabasa at makakaunawa nito ay yung may relasyon sa Panginoong Kristo. Pwedeng basahin ng ninuman ang Biblia. You can study it theologically, you can study it informatively kung ano. But only God can give you the meaning, clarification, yung pagpapaunawa. Because you are hungry for God, He's gonna feed you with His Word. May kakaibahan po yun. Maraming tanong. Magagaling na mga tanong. Pero alam niyo po, di ba, pinag-usapan na natin. Kung i-approach mo, kung titignan mo ang Biblia, na parang isang libro lamang na kailangan mong pag-aralan, you will not find the Lord. Marami nang nag-try ng ganun. You have to find the Lord in your heart. Mauna muna siya na nagpasok sa puso mo. Mauna muna siya na linisin muna niya lahat ng kalikuan natin, lahat ng dumi natin, lahat ng hindi maganda sa atin. So He can start all over again. Ang ating Diyos, hindi lang niya tayo pinupunasan na gano'n para maging malinis. He cleanses us in the beginning, parang bago. Kaya nga sabi niya, bagong kapanganakan. A new birth. We were already born once sa ating pisikal. At yun, doon tayo nasira ang ating buhay. Doon nagkagulo-gulo. Doon lahat, katigasan ng ating ulo. Lahat ng pagsalansang nandun. So God has to start all over again. He gives us a new Spirit. Kaya sabi niya, if any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things becomes new. Ay ng Panginoon na para ka lang nagpalit ng gano'n ng damit. Yung katawan, yung hindi malinis. He has to cleanse us. Hindi lang outside, but inside. Kaya nga, sabi ng Panginoon, out of the heart will come forth. Lalabas sa atin ang katotohanan kung sino tayo. We cannot deny that. Lalabas yan. Kahit na gaano ka nag-iingat. But when we are filled of the Spirit of God, when the Holy Spirit baptizes us and cleanses us and lahat, of course, we accept Jesus as our personal Savior. Then the Holy Spirit will reside. Siya ay magtitira na sa atin. He is holy. So now He will direct us in the way that we should go. If we follow that, kung susundan natin yun, we have the best life ever. The best life ever. Hindi mo maipagpapalit sa lahat ng kayamanan, lahat ng kapangyarihan dito sa lupa. You can never exchange it with what God can give you. Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat. We are grateful and thankful that we have you. You're the most important, Panginoon. Ikaw ang pinaka-importante. Without you, we are nothing. But with you, we have everything. Maraming salamat, Panginoon. Kahit paulit-ulit mong sabihin ito sa amin, hindi kami magsasawa because we need it, Lord. We need to be reminded daily that we belong to you. We are in the world, but not of the world. Narito kami sa lupa, pero hindi kami makasanlibutan at makalupa ang kaisipan at damdamin at gawa. Kami ay yung niligtas na sa lahat ng bagay na yan. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang kahatulan. You've moved us from darkness to light. And we want to remain in the light, Lord. Gusto naming manatili sa liwanag. Yeah. Lord, we open up our whole life to you. Our spirit, our soul, our bodies. Lord, have your way. Be in control, Lord, of our emotions, of our ability to think, of our decisions. Kasi doon kami nagkakatalo when we have to make decisions. Lord, let it be that everyone who hears will say,
I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang siyang kikilos sa bawat nakakapakinig. Let them finish the study, Lord. Hindi lang nag-view, kundi tinapos nila ang pag-aaral so that they may know. Their eyes will be open, their hearts will be open, their ears will be open in everything, Lord, so that the Word of God will come freely inside of us, changing us from the inside to the outside. To you be all praise and all glory, all honor, all thanksgiving, in the matchless, precious, precious name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Redeemer, our intercessor, our advocate. And the power of making this all possible, the Holy Spirit of God. Amen and amen. Receive the full plan of God in your life. Receive His blessing. Receive His healing. Receive His answers to your prayers. Receive whatever you need for life and godliness in Christ Jesus. In Christ Jesus, to Him be glory forever and ever. Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyo na nandiyan. Sina Sister Tess Yu, Sister Mariot Carlos, Sister Jean V. Almario, ayan. Sister Esther Bondok, ayan. Salamat, Sister Norma Lemon. Salamat sa inyong lahat na nandiyan. Hallelujah! God bless everyone. See you tomorrow. Bye for now. Smile. Jesus loves you. He wants to answer all your prayers. Be moved by the power of the Holy Spirit.